Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay yung ginagawa ng ibang gumagamit ng aircon. Yung sa unang bukas, ilalagay nila sa pinakamababang temperature. Tapos kapag lumamig na yung room nila, itataas na nila yung temperature or ilalagay na nila dun sa talagang gusto nila na temperature. Ang sabi nila, mabilis daw magpalamig yun. Or tignan natin ngayon kung mas matipid nga ba yung method na yun. Compare din sa ilagay mo na kagad yung temperature na gusto mo sa aircon at pabayaan mo na lang doon hanggang ma-reach niya yung desired temperature mo. Okay, mas matipid nga ba yun? Okay. Alamin natin ngayon sa video na to. Bibigay ko yung opinion ko. Okay? Disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pakicorrect na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gusto pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay. So guys, etong papakita ko sa inyo or ang explain ko sa inyo, ginawa ko na pareho to. Yan. So gumawa ko ng graph para ma-explain sa inyo ng mabuti. Kasi nag-iisip ako kung paano ko ba i-explain sa inyo yung behavior ng dalawang method. Ano nga ba yung method na yon? Ito nga pala yung graph na ginawa ko. Yung method na yon ay yung ilagay mo na kagad sa gusto mong temperature versus dun sa ilagay mo sa pinakamababang temperature tapos itaas mo na lang kapag malamig na yung room mo. So ito nga pala yung ginawa kong graph. Explain ko lang sa inyo kung ano yung nakikita nyo dito sa screen. Ito nga pala ay based dun sa aircon ko na Kulin Quad Series na window type aircon, 1 horsepower. So yung pinakamababa ng temperature, ito 16. Tapos yung pinakamataas niya ay 30. So yung mga numbers na to ay ito yung temperature sa aircon. Yan. So dito yung start natin. Ito dito. So for this example, yung target temperature natin ay 25. Ito may dot dito. So ito yung target natin na temperature. Tapos yung method 1, ito yung iseset mo na kagad sa gusto mong temperature. Tapos pabayaan mo na lang doon hanggang ma-reach niya yung temperature na gusto mo. Tapos yung method 2 natin, yung ilagay mo sa pinakamababa na temperature. Tapos kapag lumamig na, ilagay mo na sa 25. So same lang din yung target temperature natin sa dalawa. Para lang i-compare natin kung ano yung behavior ng aircon sa dalawang method na to. Okay? Yan, mag-start tayo dito sa method 1. Yun nga, yung ilagay mo na kagad yung desired temperature mo tapos pabayaan mo na doon. So itong block na nakikita nyo, ito yung wattage ng aircon. Yan. So start tayo dito sa method 1. Explain ko lang sa inyo kung anong behavior ng aircon sa method 1. So for this example, yung temperature ng room natin ay sabihin na natin nasa 31 degrees. So, kapag in-on mo na yung aircon mo, of course, mag-start siya sa pinakamababang wattage. Tapos, pataas siya ng pataas hanggang sa makuha niya yung pinaka-peak na wattage. So, yung pinakamataas na wattage dito sa aircon ko, yun nga yung Kulin Quad Series 1 horsepower ay 1,100 watts. Ito. So, ayan, 1,100 watts. Tapos, umaandar pa yan. Pinapalamig pa ng aircon yung room. Yan. Tapos, siguro, based sa observation ko, mga 10 minutes, nasa yung wattage, naglalaro siya sa 1,200. Yan. Tapos, hanggang sa pumunta siya dito sa ito yung degrees nakikita niyo sa baba. Mga around 30. Yan, nasa 1,000. Lagay ko na lang 1 tapos K watts. Yan. Dito kapag na-reach na niya yung 30, yan bumaba na siya ng 1 degree. Yan. Tapos pinapalamig pa niya yung room. Yan, bumababa yung temperature tapos bumababa na rin yung wattage dito. Kasi nga nasa essence ng aircon na lumalamig na yung room tapos malapit ka na dun sa desired temperature mo. So dito, siguro based sa observation ko nasa 800 watts na siya.
So dito bumaba na yan. So dito nakakatipid ka na kung ko-compare mo din sa non-inverter. Okay? Nakakatipid ka na dito. Siguro nasa mga around 15 minutes yan. Nasa 800 watts na lang yan. Tapos tuloy-tuloy yung pagpapalamig pa yan hanggang sa makuha niya. Dito yung 25. Tuloy-tuloy pa yan. Dito sa 28, mga naglalaro na lang yung wattage niyan na 600 watts. Yan. Nasa 600 watts na lang yan. Kasi nga malapit na tayo dito sa 25. Nasi-sense na ng aircon na lumalamig na yung room. So, kaya binababa na yung wattage. So magtutuloy-tuloy pa yan. Pinapalamig pa niya yung room. Tapos dito sa 27 degrees, pag nasa 27 degrees na, mga 400 na lang yan. Yan. 400 watts. Hanggang sa bumaba siya at makuha na niya yung maintaining nung aircon. Yung maintaining niya based dun sa observation ko nasa naglalaro siya ng 360. Yan, sabihin na natin 360 watts na lang yan. Hanggang sa makuha na niya yung 25. Sa aircon ko, siguro mga around 1 hour to 30 minutes nakukuha na niya yung desired temperature nung sinet ko na dito sa example na to na 25. Yan, based dito sa example, mga 1 hour to 30 minutes. So, dun sa mga nagsasabi na kapag nag-inverter ka, kailangan matagal mo siyang gamitin para makatipid ka. For me, hindi tama yon. Kasi tulad ng sabi ko, 1 hour to 30 minutes, bumababa na yung, or nakukuha na niya yung desired temperature. Tsaka dito pa lang, nakakatipid ka na kasi binababa na niya yung wattage. Kasi nga nasa-sense na ng aircon na lumalamig na yung room, kaya binababa na niya yung wattage. Yan yung kagandahan ng inverter. Nandito pa lang sa 27, nasa 800 watts na siya compared dun sa 1,000 to 100. Yan. Tapos hanggang sa makuha na niya yung desired temperature, pababa siya ng pababa. Okay? So yan, nakadepende pa rin yan sa init ng panahon. Yan, kung medyo malamig, agad nakukuha niya yung desired temperature na sineset ko sa aircon ko. Okay? So yan yung behavior ng method 1, yung ilalagay mo na kagad yung desired temperature. Kung makapansin nyo, yung line natin, pag ganyan, pababa. Yan. Okay? So ngayon, explain ko ngayon yung method 2 para ma-compare natin itong dalawa. Yung method 2, yung iseset mo sa pinakamababang temperature. Nasabi ng iba, mabilis magpalamig. Ngayon, tingnan natin kung tipid nga. Yan, mag-start din tayo dun sa room temperature na. Yung room temperature natin, for this example lang, ay 31. Okay? Tulad ng kanina, mag-start siya. Unang bukas mo ng mababang temperature, tapos pataas siya ng pataas hanggang makuha niya yung pinaka mataas na wattage na 1,100. Yan, tapos under siya. Tapos yung wattage niya dito, naglalaro siya ng 1,000 to 100. Kita nyo yung line, tuwid pa rin siya. Yan, naglalaro lang siya ng 1,000 to 100. Bakit guys? Kasi nasa-sense ng aircon na malayo pa yung desired temperature na sinet mo. Yan, kaya kailangan pa ng compressor na pwersahin yung pagpapalamig. So, dito, yan, medyo bumababa. Tapos babalik din yan sa pinakamataas kasi kailangan pa. Kailangan pa kasi malayo pa. Siguro bababa na lang yan kapag tinaas mo yung temperature dun sa, ito nga yung target natin na 25. Bababa na lang yan dito. So, dun pa lang siya mag-start na mag-maintain. Okay? Yan, kung mapapansin nyo dun sa dalawa, ito yung method 1 tsaka method 2. Ito, yan. Tuwid siya. So, kapag tuwid na ganyan, mataas magkonsumo yan. Compare dito, pababa na yung... Ito kasi nagme-maintain lang siya ng 1,000. Okay. 1,000 tapos hanggang dun sa peak, yung pinakamataas na wattage, 1,000 to 100 watts. Yan, naglalaro lang siya dyan. Dito. Yes guys, etong method 2, etong ilalagay mo sa pinakamababang temperature. Mabilis nga magpalamig yan kasi nga mababang temperature yung sinet mo dyan. Pero mataas din magkonsumo ng kuryente yan. Siguro guys, kung ang
Kung gusto mo ay mabilis lang magpalamig at hindi ka ganong concern dun sa electricity dahil nga naiinip ka na, mainit na, gamitin mo itong method 2. Ilagay mo sa pinakamababang temperature. Tapos kapag malamig na, itaas mo na lang yung temperature. Pero kung ang main concern mo, sa una pa lang makatipid ka at hindi ka naman naiinip na mapalamig yung room mo, eto siguro dito ako sa method 1. Yung ginagamit ko ngayon, etong method 1. Basta ilagay ko lang sa desired temperature ko, tapos pabayaan ko na lang doon. Sa unang bukas ko, nilalagay ko sa number 3 yung fan. Tapos kapag nakuha na yung desired temperature ko, ilagay ko na sa medium o low yung fan. So kapag gabi, nasa low fan lang ako. Kasi hindi naman ganun kainit. Yan. So guys, yan yung dalawang method o yung behavior ng aircon. Sana meron kayo natutunan. So ito guys, based lang din sa observation ko ha. Kaya meron akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section, or kung meron pa kayong gustong idagdag, lagyan na lang sa comment section. And guys, sana meron kayo natutunan. Kung meron, bigyan naman ng like. Yan siya na guys sa graph ha. Kasi wala akong pen na pang sulat. So ginagamit ko lang yung mouse ko. Yan guys, siguro ito lang naisip ko para ma-explain sa inyo ng mabuti kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Yan, tulad ng sabi ko kanina, kung ang concern nyo ay agad mapalamig yung room nyo at hindi kayo concerned dun sa electricity, gamitin nyo yung method 2. Ilagay nyo sa pinakamababa. Tapos kung ang main concern nyo ay makatipid sa una pa lang, ito yung gamitin nyo. Yan guys, nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo itong sinabi ko. Ito lang ay based lang dun sa observation ko. Okay guys, yan. Siguro hanggang dito lang yung video na to. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Kung meron kang question, suggestion, o gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Maraming salamat nga pala dun sa mga nagko-comment, mga nagtatanong. Yan, magtanong lang kayo dyan. Kapag alam ko, sasagutin ko naman yan. Kapag hindi busy. So yan, hanggang dito na lang para hindi mapatagal itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!